Hindi naniniwala si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas sa paratang ni dating Pangulong Duterte na blank item sa 2025 budget. Sino na naman to, Senator? Ulitin natin. Arlene Brosas. Arlene Brosas! Makabayan blank. Wala daw blank item sa pondo. Ni dating Pangulong Duterte na blank item sa 2025 budget. Ito sa akin. Natural, ipagtatanggol mo na walang blank items. Pinakita na nga nila PRRD, may blanco nga eh. Etong Makabayan Black na ito, ha? Alam nyo, nagtataka ako dito sa Makabayan Black. Yung ibang mga NPA, yung ibang mga komunista, at yung mga dating mahilig mag-rally, na galit sa gobyerno. At yung iba, lalong-lalo na, kahit sa kamera nagagalit. Papansin nyo ba? Ha? Wag na tayong maglokohan. Meron nga akong nakausap na isang kilalang apelyido na personalidad dito sa bansang Pilipinas. Sabi niya, Coach Oli, hindi ka ba nagtataka? Bakit walang pumapalag sa kamera ngayon? Di ba? Kasi busog sila eh. Kayo sumagot. Masaya sila. Marami silang natatanggap na proyekto, etc., etc. May budget po kasi may ayuda, etc. Marami. Yan ang sinasabi sa akin, ha? Di ba obvious? Walang nagrarally patungkol laban sa pamahalaan. Noong panahon ni PRRD, kaliwat kanan ang mga reklamo ng mga makakaliwa. Kaliwat kanan ang reklamo ng mga komunista. Yang mahihilig mag-rally, puro reklamo. Hindi ba kayo nagtataka ngayong panahon ni Tambaluslos? Bati-bati sila? Masasaya sila? Lahat sang-ayon? Anong nangyari? Anong meron? Ngayong panahon mo, Marcos, bakit nagkakaganyan netong Makabayan Black, etong mga makakomunista, etong mahilig magsireklamo, mag-rally, NPA, etc. Bakit? Walang problema. Dahil ba nasusolusyonan, nahihinto ang mga komunista? O dahil kakampi ninyo? May magderitsaan na po tayo. Huwag na tayong maglokohan dito. Kayo ba? Hindi kayo nagtataka ron? Kaya nung sinabi sa akin, napamura pa nga yung kausap ko. Sabi niya mga PI, ayoko lang magmura eh. Mga PI yan. Lahat yan busog. Hindi naman prinsipyo pinaglalaban yan eh. Nung panahon dati, puro reklamo yung mga yan. Ngayon, tahimik ko. Di ba? Nagbubulahan tayo. Si Senadora Amy Marcos naman, itanong na lang daw sa ibang senador ang kababalaghan sa pondo. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Hindi pumirma sa BICAM Committee Report ng 2020. Eto, buti pa to si Amy, hindi pumirma. Kasi may mga pumirma talaga eh. 5 national budget si Senadora Amy Marcos. Kaya sa issue ng umano'y 13 blank items sa budget na pinalutang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito ang sagot niya. Tanong na lang nila sa ibang senador kung anong kapabalaghan kung meron niya. Yan. Maganda naman, maganda. This time, hindi ako maka-Amy ha. Baka pagbintakan nyo ako maka-Amy. No way! Hindi ko ever sasabihin iboto nyo si Amy. Pero ito, tama yung sinabi niya rito. Okay? Tanong nyo sa mga senador dahil may kababalaghan talaga yan. Yung blank items na yan, mamaya i-discuss natin yan further, pero talagang may anomalya dyan. Kumbaga sa isang bakit may usok? Pag may usok, may sunog yan. At hindi simpleng usok, malago yung usok eh. Hindi pwedeng galing sa ihaw-ihaw. Hindi lang pwedeng may nag-iihaw o may nagsisiga.
Yung kapal ng usok, sunog yung building. Ganun po ang usok niyan. May problema po talaga. Ulitin ko ha, never, ever ako magiging Iminatics. Baka akala nyo bumili ko. Hindi. Huwag nyo iboboto tong babae na ito. Okay? Diretsahan na po. Ayaw ko. Ako, tinitingnan ko yung mga ibang vloggers, yung ibang mga journalist na mga maka-Duterte raw sila, and yet, hindi nila matira si Aimee. Tumataas ang kilay ko doon. Hindi ko na sila babanggitin kasi hindi naman sila kalabang ko. Okay? Kayo na lang mag-imbestiga kung sino-sino ito na mga DDS daw, pero supporters ni Aimee. Okay? Nasa sa kanila yan. Content nila yan. Bahala sila. Ang pinupunto ko lang dito, hindi ako kasali sa kanila. Ayaw ko si Aimee. Nagkataon lang na gustuhan ko to sinabi niya. Pero hindi ibig sabihin ni boto nyo, wag pa rin. Tandaan nyo, Marcos pa rin ito. At hindi ito, hindi po, sasabihin nila iba naman ang kasalanan ng kapatid sa may mga ganyan, hindi mo kasalanan. Hindi, iba ito si Aimee. Ito, kumonvince. Kay BP Sara na. Tumakbo under BBM. Oh, di ba? Tapos ngayon, nagkaloko-loko, nagkaleche-leche. Hindi mo man lang ma-call out yung kapatid mo na pa-drug test. Oh. Nang dahil sa'yo, nagkawindang-windang ang bansang Pilipinas. Ayos na si BP Sara, tumakbo Inano-ano nyo pa Kinumbins nyo pa Tapos ngayon, papalabasin mo kontra ka sa kapatid mo. Pero wala namang malinaw na deklarasyon na call out coming from you. Oh. Nililiwanag ko lang. Never akong Iminatics. Ang akin, nag-privilege speech na ako, tapos sinabi ko na yung nakita ko na mga problema, at matapos nun, hindi na ako pumirma. No, kasi may mga pumirma na turn off ako talaga. Nakakahiya. Ilagay nyo yung mga pangalan ng pumirma. Pati dun sa ayuda na budget. Kontra-kontra pa. Pinirmahan din nyo naman ng ibang mga senador. Plastic kayo. Kayong mga pumirma, plastic kayo. Si Gabriela Party List Representative Ardeen Brosas naman, hindi naniniwala na may mga blankong halaga sa budget. Gaya ng reaksyon. Ano naman papaniwalaan yan si Brosas? Di ang papaniwalaan yan, yung mga kumakalaban sa mga komunista at NPA, masamang tao. Sino ba pinapaniwalaan ng mga yan? Ni Pangulong Bongbong Marcos, sinabi ni Brosas na hindi aabot sa ratifikasyon at pirmahan bilang batas ang pambansang pondo kung may blankong items. I don't think so. Dapat pinag-uusapan yon. Dapat walang blanco, di ba? Kasi ganito. Okay? Magkakaalaman ko sino nagsasabi sa inyo ng totoo. Di ba? Sige nga, kaya nyo ba ang kontrahin? Ba't hindi nyo ngayon makontra ang Administrasyong Marcos? Wala ba silang maling ginagawa? Talagang galit lang kayo sa Duterte. Huwag na tayo derechahan dito kay Coach Oli. Yung mga klase mong tao, kahit anong gawin ng Duterte, galit kayo. Instead na pinagtatanggol nyo yung biktima ng mga adik, doon kayo sa adik nagtatanggol. Imbis na pinagtatanggol ninyo yung mga nakidnap, ang pinagtatanggol nyo yung mga kidnapper. Kaya imbis na pinagtatanggol nyo yung mga naabusong bata, ang pinagtatanggol nyo yung mga child abuser. Diretsuhan na ba? naman yung controversial yan ngayon. But anyway, we will look into it. Pag-aralan din namin sa Makabayan kung ano yung mga ito na binabanggit. Yan kaya sabi ko sa inyo O sabi mo, you will look into it. Hamon ko sa inyo. Ito, maliwanag, hamon ko sa inyo. Ang dami nyong iniimbestigahan. Tapos, kinokontra nyo ang sinabi ni PRRD. Ipatawag nyo si PRRD ang iimbestigahan yung tungkol dyan sa blank items na yan. Sabihin ninyo,
fake news si PRRD. Sige, patawag nyo sa kamera. Nang harap-harap kayo magkaalaman. Nauna ng tinawag na fake news ng Malacanang ang paratang ni Duterte. Depensa ng kampo ng dating Pangulo, legal na opinion lang ito ni Duterte. Nagbabalita mula sa... Ito, puntahan natin itong next topic para madiinan natin kasi matindi itong usaping ito. So, didiinan po natin yan. Ito, pakinggan natin si Marcos. Pakinggan natin itong bangag na Marcos. BBM. Kasinungalingan, yan pong banat ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa alegasyon ni dating Pangulong Duterte na may mga blanco umano sa 2025 national budget. Nasa frontline ng balitang yan, Maricel Halili. Page SP11. Sa mga dokumentong ito ng Bicameral Committee tungkol sa 2025 national budget, marami raw pagkukulang na nakita si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab. Meron daw 13 item na blanco kabilang ang alokasyon para sa seed buffer stocking program ng Department of Agriculture. Ano naman kung blanco? Paliwanag ni Ungab. Bakit pinirmahan ng members? Ayan, yan ang mga pumirma. Bakit pinirmahan ng mga members kung blanco? Ito yung nakanda dyan na pinapakita ng News 5. Senator Grace po, Cynthia Villar, si Bato, tinan mo hindi pumirma. Saldi ko! Ikaw na naman! Pumirma. Kimbo! Ayan, alam naman natin Gonzales! So the House... Suarez, pumirma. Gatchalian, pumirma. Yan nakalagay naman di ba? Baka itanggi nyo pa. Dalipe, pumirma. And the Senate... Sino yung hindi pumirma? Saglit. Di ba? May mga hindi pumirma yan. Si Bato, si Pia Cayetano, hindi pumirma. Di ba? House and the Senate... Bongo hindi, Loren Legarda hindi. Ratified defective BICAM report. Para raw blankong tseke ang BICAM report na pwedeng lagyan ng kahit magkanong halaga ni Numan. Isinawalat yan ni Ungab sa video mula sa YouTube channel ni Davao City Mayor Baste Duterte. Kasama ng mambabata sina dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Digong napareact sa sinabi ni Ungab. Kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Kung sino man ang niyan, they have to give us the explanation. Sabi niyo, kung sino man ang umano niyan, they have to give me an explanation. Kung sino man, definitely may blanco. Hindi naman sinabi ni PRRD na si Marcos. Yan ang pagkakaunawa ko dito at yan ang pagkakaintindi ko doon sa napanood kong video o live nitong sila PRRD. You can all go to jail for that. Buwelta naman dyan ni Pangulong Bongbong Marcos. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. Ayan, teka muna. Doon muna tayo. He is lying. Hindi niya daw pwede magpasa na GAA na walang kasi ito yung na-explain na kanina doon sa aming kahapon, doon sa aming Banateros program sa SMNI. Okay, so hindi ko napapakadiinan to kasi mali yung tanong ng press kay Marcos at iba yung pinapatukuyan ni PRRD. Ang sinasabi ngayon ni Marcos, GAA, at ang parang lumalabas ang binabanggit ni PRRD ay yung patungkol sa BICAM na blanco. But in any case, kung ano man yan, ito ang sa akin dyan. May anomalya Ang sabi nga ni PRRD, kung sa opisina ko nangyari yan, may malilintikan. Hindi ko na maalala kung ano yung binanggit niyang kung babarilin niya, sasampalin niya, sasaksakin niya, hindi ko na maalala yung ginamit niya. Pero sabi niya, ang pagkakaalala ko, may malilintikan o may babarilin niya. Ibig sabihin, may nag-try na mag-hocus-focus
sinubukan makalusot yan. Sinubukang makalusot kung saan man yan. Si Marcos man, si Tamba man, or yung mga alipores, merong problema. Marcos, yun ang dapat mong tingnan. Hindi kung ikaw or kung sino man. Kaya nga sabi ni Piaradi, kung sa opisina ko yan, may malilintikan. Dito mo ipakita yung angas mo, BBM. Dahil gaya ng sabi ko kanina, kung may usok, may sunog. At hindi ito usok na maliit. We are talking here about billions or trillions of pesos dahil budget to ng buong Pilipinas na naghihikahos at ang Pilipino na maraming pulubi, maraming gutom. We are talking here of the money of the Filipino people. This is big. Malaki yung sunog nito, ang usok nito kasing taas ng building. It means malaking sunog to. May problema tayo. Huwag na natin puntahan kung lying or hindi lying. Ang point, meron kang dapat kastiguhin, Marcos. Yun ang responsibilidad mo. Bakit may blanco? Diba? Yun lang ang sa akin eh. Totoo bang may blanco? Yun ang una mong sagutin. Totoo bang may blanco? Kung may blanco, bakit may blanco? At kung may blanco, dapat meron kang disiplinahin. Ang layo nung sagot ni ano eh. Ang layo. Hindi, wag na natin ano yun. Panuorin nyo sa SMNI. Niligaw yung usapin dito. Alam mo kung ako nga, yun ang sinasabi ko. Dapat magdebate kayo ni PRRD kasi your words against his words. Ang tanong, Marcos, ikaw ba willing willing ka? Takot ka nga makipagdebate eh. 'Di ba? Pasalamat ka nga kay Attorney Vic dahil hindi ka naka-attend ng debate noon. Noong presidential election. Kasi kung naka-attend ka ng debate noon, hindi ka sana naging presidente. Paglalaruan ka ng mga kalaban mo ron. Mahilig ka lang magganyan eh. Yung statement, maglalabas lang siya. Hindi siya yung sanay nung talagang open na tanungan. Yung ginagawa ni PRRD, dito ako, nakaupo, andyan kayo, magtanong kayo, fire, shoot the questions. Yan ito, isang tanong, hindi ko pa nga alam kung finifeed niya yung media eh. Imbitahin mo SMNI dyan, tanungin ka. Upo ka, magtatanungan yung media. Gusto mo, imbitahin mo kami, magtatanong kami sa'yo. Sanay ka lang yung mga paganyan. Paisa-isang tanong eh. Magre-release ka ng statement na baka posibleng. Ako, naniniwala ako ha. Pero hindi kita pinagbibintangan. Pero ako paniwala ako, feed mo pa nga yung mga media nagtatanong eh. Ba't hindi kayo magdebate? Bakit hindi kayo magharap ni PRRD? Pag-usapan nyo, kasi Marcos hindi ito biro. Isipin ninyo, billions yan. O, di ba? So, ba't naman makikipagdebate yung presidente? Parang mali. Hindi. Sa akin, tama lang yun. Dating presidente. Buti kung ang magdidebate ay yung presidente tsaka yung walang kung kwento-kwento si Trillanes. Di ba? O yung walang kakwenta-kwentang mga tao dyan katulad ni Gadon. Dating presidente, mag-usap kayo, magdebate kayo nang lumabas yung katotohanan dyan. Oh. Blank, he's lying. Magkaiba ang bicameral committee report sa mismong pinirmahan ni PBBM na 20... Yun nga ang sinasabi, yung bicam eh. Yun sinasabi, di umano ni PRRD. 2025 General Appropriations Act o GAA. Sa aktual na GAA, walang blanco. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA ng hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano
Yan yung sinasabi ko, di ba? Ang tapang niya magsalita sa ganyan. Kasi wala namang follow-up question eh. Antayin mo kasi alam ko, hindi pwedeng hindi na... Coach Oli, alam ko itatanong ng mga Coach Oli, bias ka kasi maka-Duterte ka. Hindi ako dahil sa maka-Duterte. Pero kung track record lang, maraming kasinungalingan tong tao na ito. Ano sinabi niya? Walang baril pumasok sa KOJC. Tinatawag mo kaming sinungaling. Kitang-kita kahit si Torre tanungin mo, ilalaglag na kanon may baril. Sinungaling to si Marcos eh. Diretsahan na natin. Kaya ang sabi ko pag-usapan, I don't think magsisinungaling mag-fake news si Mark PRRD kasama pa si Attorney Vic. Hindi ganun yun. Magpapa-interview sa channel ni Mayor Baste para mag-fake news. That's so un-Duterte. Hindi katangian ng Duterte yun. Para mong sinabi si PRRD nag-cocaine. Malabo yun. Halimbawa, tanungin ako, sa tingin ninyo, sinong nagko-cocaine? Si PRRD o si BBM? Hindi sa pinagbibintangan kita nagko-cocaine. Pero mas gusto ko ang track record ni PRRD patungkol sa drugs kaysa sa'yo. Yun po ang punto ko rito. I don't think mag-fake news si PRRD. Kaya nga magharap kayo, pag-usapan nyo yan. Ngayon, kung walang problema, o di ayos. Paano kung may problema? Halimbawa lang, ang problema nasa kamera. Anong gagawin mo? Wala lang. Inilihis nyo lang yung usapin. Ito magiging problema. Parang nililihis nyo lang yung usapin. Diba? Tama or tama-tama? Ang laki nung usapin. Hamon ko nga eh. Ulitin ko. Hamon ko sa Quadcom. Ang laki ng usapin na yan. Budgetan yan. Sabi nyo, fake news si PRRD. Patawag nyo. Patawag nyo sa kamera. Hamunin natin sila. Patawag nyo sa kamera si PRRD. Imbestigahan yan. Nang isiwalat ni PRRD yung mga kalokohan ninyo. Diba? Gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. Maging ang Department of Budget and Management giniit na ang pinakita sa video ni Ungab ay pawang BICAM report lang at hindi ang GAA. Sa ilalim ng 1987 Constitution... Pero kung BICAM nga lang, bakit may blanco sa BICAM? Tama ba yun o mali? Doon natin pagdebatihan at simula ng usapin, magdebate ito si Marcos sa kasi BPRRD. General Appropriations Bill ang sinusumite sa Pangulo para pirmahan at hindi ang BICAM report. Naunang tinawag na fake news ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang paratang ni Digong. Siyempre, ESK. Diba? Kaya ngayon dating ES, si Attorney Vic, hindi kursunada ni Lisa. Okay, diretsahin na natin. Sino nagpanalo? Kay Marcos, si Attorney Vic, trinaydor nyo. Kasi si Attorney Vic, maninindigan sa tama. Sana ganun lahat ng ES, no? Raw ito at maituturing na kriminal. Depensa naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, legal na opinion lamang ang sinabi ni Digong. Sakaling totoo raw ang akusasyon ni Ungab na may irregularidad nga sa 2025 na... Yan, no? Legal opinion lang yung binigay ni PRRD. At ngayon, kung totoo yung sinasabi ni Ungab, may dapat managot. Yun ang dapat sinagot ni BBM. Halimbawa, sinagot niya. Hindi totoo yung sinabi ni Ungab. Kaya, kasinungalingan yung kay PRRD. Or, totoo yung sinabi ni Ungab pero mali doon si PRRD. Pero dapat iimbestigahan ko bakit may blank na budget doon. Bakit may blanco ron? Hindi dapat yun.
at sisiguraduhin ko tong opisina ko kakastiguhin. Walang ganun eh. I mean, sabi nga ng mga usapin, napansin niyo, walang giniwang threat si Marcos doon sa mga tiwali. Dyan sa Kongreso, mag-ayos kayo, kung hindi malilintigan kayo. Kayo dyan mga pulis. Nakita niyo yung difference niya kay PRRD. Kayo mga adik dyan na pulis, sabi ni PRRD. Lulutang kayo sa dagat. O di ba? Kung kayo ay mag-aano ng mga adik, mga ganun bang klaseng warning? Ibig ko sabihin, alam nung tao ng Office of the President kakastiguhin kung may mali. Doon nagkukulang si BBM eh. Yun ang sinasabi natin dito. National budget. Nagbabalita mula sa frontline. Kaya nga ibang-iba. But again, sabi ko nga magde-develop pa tong story na ito. Dahil nung binalita natin to, sabi ko breaking news. And ito, again, it's impossible na hindi sasagot dito si PRRD. Okay? At si Attorney Vic. No? Antayin natin yung specific, yung down to the details, pinakamaliit na detalye, sasagutin nila yan. Mga abogado yan eh. Hindi yan yung magbibigay ng statement na papatutsada na bangag ka, tapos parang si Marcos sasagot lang na fentanyl. Diba? Nakikita nyo kung paano sumagot si Marcos? Laging hiwalay sa totoong nangyayari sa ground. Teka muna, merong bintang sa yung bangag ka eh. Instead na sinagot mo, hindi ako bangag. Ano sagot mo? Fentanyl. Merong blank eh. Sana sinagot mo, may blank ba o walang blank? Niligtas mo lang na naman yung sarili mo eh. Hindi ka naman sumasagot sa totoong problema. Kasi, alam mo, ang sa akin ito, yung detalye, bahala kayo dyan mga politicians. Sa aming mahihirap, anong epekto niyan sa amin sa ilalim? Halimbawa, sasabihin ni PRRD bangag ka. Ayusin mo yan. Sasabihin mo fentanyl si PRRD. Wala kaming pakialam kung nagpe-fentanyl si PRRD. Ang pakialam namin, yung presidente ba namin bangag kasi na apektado kami sa ilalim. Kung nagpe-fentanyl si PRRD, bahala na siya sa buhay niya. Kasi wala na siyang effect sa pamumuhay naming mga Pilipino kung nagfentanyl siya eh. Pero kung bangag ang presidente, may epekto. Halimbawa, sabihin ni PRRD, Marcos, grabe ang smuggling sa bigas ngayon kaya mataas ang presyo. Sabihin ni Marcos, ipahuhuli ko ang mga smuggler. At ikaw, PRRD, sinungaling ka. Dahil ako ay hindi smuggler. Halimbawa, sinabi ni PRRD, ikaw ang utak ng mga smuggling. Hindi ako smuggler ng bigas. Hindi, wala kaming pakialam dun sa detalye yung dalawa. Ang pakialam naming mga Pilipino ay epekto sa amin. Totoo ba? Kaya mataas ang presyo ng bigas ay may smuggling. Yun ang gusto naming marinig sa presidente. Kasi yun ang may epekto sa amin eh. Ang gusto naming marinig. Halimbawa lang, pinagbintangan ni PRRD ng smuggler ng bigas ito si BBM. Halimbawa lang hindi namin gusto yung sagot na sinungaling ka PRRD. Hindi. Ang gusto namin marinig, hindi ako smuggler ng bigas. At kahit may mahuli ako na nag-i-smuggler ng bigas, kahit anak ko pa yan, yung opisina ko, hindi yan sasantuhin. Ikukulong ko yan. Para bumaba ang presyo ng bigas. Ganun kasimple. Naintindihan nyo? Bakit? Kasi yun ang may epekto sa amin sa ilalim.
Marcos, yung solusyon mo. Hindi yung detalye. Ano ba may epekto sa amin? Yun ang tatandaan mo, Marcos. Huwag kang laging parang hiwalay. Para ka kasing laging nasa alapaap eh. Hindi ko sinasabing adik ha, kaya ka nasa yung para kang laging nakatira sa corner office o sa corner bedroom mo, diyan sa penthouse, sa 60th floor. You don't know what's happening sa ilalim. Yung epekto sa amin. Yun ang gusto namin marinig sa'yo. Anong gagawin mo kung meron? Di ba? Wala kami pakialam sa detalye nyo. Marcos, ang gusto namin. Yung nalalasahan namin. Yung 20 pesos na bigas. Buka, mamaya, ngayon pala. Tataas ang presyo ng diesel, gasolina. Dahil sa mga lintik na mga budget na nakakalusot. Dahil dyan sa mga lintik na ayuda na yan na ginagamit ng politiko. Yan ang disiplinahin mo. Yan ang gusto naming sagot. Yung epekto sa amin sa ilalim. Hindi, hindi ko nasabi ha. Hindi yung parang kayo nasa penthouse.